Mabuti ang Diyos. Yeah, God is so good. He's Napakabuti ng always Diyos. good. Palaging mabuti ang Panginoon. Yesterday, I was attending the funeral service for Sister Tess' brother. Ito lang pong nakaraang araw, umatin po ako ng funeral service po sa kapatid po ni Sister Teresa. Giving just a born baby to see is good. Just a born baby to see look good. Yan, tayo po'y pinanganak po na isang sanggol at makita ng mga bagay po ay isang napakagandang pangyayari o napakagandang bagay. But when we see the person who passed away, it is somehow very sorry. Ngunit po, pag nakita po natin o natunghayan po natin ng isang tao o malapit po sa atin na nawalan ng buhay ay napakasakit. Our God is truth. Ang Diyos ay totoo. Jesus is the truth. Si Jesus ang katotohanan. Word of God is truth. Ang salita ng Diyos ang katotohanan. And then, man will die is the truth. At ang katotohanan ay ang lahat ng tao ay mamamatay. Someday later, everybody will go forward to death. Balang araw po, lahat po tayo ay mamamatay din. I will go someday, pass away. I will pass away someday. Mamamatay din ako balang araw. And you will be soon follow after me. At sa mga susunod, kayo din ay mamamatay. That is not the big problem. Hindi yun yung pinakamalaking problema. But in Christ Jesus, we are free. Kung ang ating pananampalataya ay na kay Kristo Jesus. Amen. We are free in Tayo Christ ay Jesus. pinalaya ng Panginoong Jesus. Amen? Amen. John chapter 5:39 says, "You search the scriptures, for them you think you have eternal life, and these are they which testify about me." Yan, sabi sa Juan 5 verse 39. 그냥 you interpret what I'm saying. Sabi po sa Juan 5 verse 39, Thus, we are studying about the Bible. It is all about testify about Jesus Christ. ating pong suriin ang salita ng Diyos dahil po sa katotohanan ng salita ng Panginoon, doon po natin makikilala ang Panginoong Jesus. Amen. God loved the world and He begotten Son sent this earth to save us. Whosoever believes in Jesus shall not perish but have an everlasting life. Yan, mahal po ng Diyos ang libutan, kaya naman po inigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman po ang sumampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. God made the whole of the world so beautiful. Kaya naman po ang sanlibutan po ay napakaganda. And there is no any blame, any hurt, any sakit, no any problem. At first, He make wholesome. Sa umpisa po, yung nilikha ng Diyos sa libutan, wala pong sakit, wala pong pagsisisi, wala nang kahit anong problema. After He create all of the earth and He said that, oh, it is good. Pagkatapos po nalikhain ng Diyos ang sanlibutan, sinabi po niya sa kanyang sarili, oh, napakaganda. After God made man, He said, so good. Pagkatapos po, ginawa ng Diyos ang mga tao, sabi niya po sa kanyang sarili, napakaganda. So, you are so good. Amen. Kaya naman po ikaw ay napakaganda, napakabuti. Everybody have a different shapes. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang hulma. Someone who is tall Yung iba po ay matangkad, and not short. yung iba naman po ay maliit. Some of them are fat. Yung iba naman po ay malaki, Some parang of di them masakit. are thin. Yung iba naman po ay mapayat. But in the eyes of God, all very good.
Ngunit po, sa mata ng Panginoon, lahat po tayo ay napakaganda. Only we are somehow different. Meron nga lang po tayong pagkakaiba. We don't need to follow somebody who is a puti-puti faces. Hindi po natin kailangan gayahin kung yung kasama mo o nakikita mo ay napakaputi. Somebody who is a madilim, okay, still beautiful. Kung kayo po ay madilim o maitim, okay lang po yan, maganda pa rin po kayo. And Jesus Christ loved them all equally. At mahal po rin po ng Panginoon tayo ng pantay-pantay. Amen? Amen. If we know Jesus, how He loved us, and we are free. Kung alam po natin na mahal po tayo ng Panginoong Jesus, tayo po ay malaya. And John 14 verse 6 says that Jesus said to him, I am the way, truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan, sabi po sa Juan 14 verse 6, si Jesus po ang katotohanan, ang daan ng katotohanan at ang buhay, walang ibang makaparoroon kundi sa Kanya lamang. Jesus is only the tamang way. Si Jesus lamang po ang tanging daan. And He is only the truth. At siya lamang po ang tanging katotohanan. And in Him, we have everlasting life. Yan po. Sa Panginoong Jesus po, meron po tayong habang buhay, panghabang buhay. Jesus loves us. Mahal po tayo ni Jesus. And He wants to give us everything. At nais po ng Diyos na ibigay niya po sa atin ang lahat. In Him, everything there. Sa Kanya po, sa Panginoong Jesus po, nasa Kanya po ang lahat. What do you really want? Ano po ba ang pinakagusto mo? In Him, there is everything. Sa Panginoon po, ang lahat-lahat po ay nasa Kanya. In Him, there is a perfect. Sa Kanya po ay may salitang perpekto. In Him, there is joy, peace, and thanks. Sa Panginoon po ay may kagalakan, kapayapaan at pagpapasalamat. In Christ Jesus, there is a fullness of joy, and He is the pinaka-mayaman. Sa Panginoong Hesukristo po, nasa Kanya po ang buong kagalakan ng kapayapaan at pasasalamat. All aspect of the richness is in Him. Lahat po ng aspeto ng kayamanan ay nasa Kanya. With the wisdom. At karunungan. If we know Him, He will give you the wisdom. Kapag kilala po natin ang Panginoon, bibigyan niya po tayo ng karunungan. In Him, there is the strength. Sa Panginoon ay meron pong kalakasan. Amen. Amen. If we are meditate in Jesus Christ, we become mayaman ng pananampalataya ng puso. Kapag tunay po nating binubulay-bulay ang Panginoong Hesukristo, tunay po tayong may kalayaan sa ating puso. Why we are seeking for the worldly things? Bakit nga po ba tayo naghahanap o nagsisik po ng mga bagay sa sanlibutan? Because I think wala. Siguro po sa tingin ko ay sa sarili po natin tayo ay nagkukulang. But if you believe in Christ Jesus, I have everything in Him. Ngunit kung naniniwala po tayo kay Hesukristo, masasabi po natin sa ating sarili na meron akong lahat. Then you have the confidence. At dahil po doon, meron po tayong confidence o pagmamalaki. And then, from you have the energy, you can accomplish a certain your purpose in life. At dahil po doon, magkakaroon po tayo ng kalakasan, sa pamamagitan po noon, magkakaroon po tayo ng katagumpayan sa lahat ng ating gagawin. Amen? If I don't have this, that's why you have to work hard, then you do not see the outside, what your children are suffer, your husband and wife are suffer, you couldn't see. But if you fully concentrate to knowing Jesus Christ, and then God gives you the wisdom,
then you can see everything the other side of your needs. Yan, kapag sinasabi po natin sa sarili natin na wala ako neto, hindi po natin yung pagtatrabahuhan. Kapag meron po tayong pag-iisip na nais ko itong makamtan at pinagkakatiwala po natin yun sa Panginoong Jesus, ay atin po itong makakamtan. You know, the Christian it is not the magnanakaw. Sin is not the magnanakaw. Yung kasalanan daw po ay hindi pagnanakaw. Hindi na sinungaling. Hindi po pagsisinungaling. It is not the sin, is the adultery. Hindi po ito yung pangangalunya. Sin is not the damaging some kinds of moral. Hindi po kasalanan ang paninira ng ibang tao. Sin is you are not believing Jesus. Ang pinakakasalanan po ay hindi pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Okay, John chapter 16, 7 to 13. John 16:7. Yan, sabay-sabay po nating basahin. Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Helper will not come to you, but if I depart, I will send him to you. And when he has come, he will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment. 9 of sin, because they do not believe in me, of righteousness, because I go to my Father and you see me no more. Yeah. Of judgment, because the ruler of this world is judged. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. Amen. Now, Jesus Christ is about to go to the Father. Ngayon po, pag-usapan mo natin ay tungkol sa Panginoon na pumaroon po sa Panginoong Diyos Ama. And this is the last day to talk to his disciple. At ito po yung panahon sa scripture na to, yung kinausap niya na po ang kanyang mga disipulo. And he proclaimed that I will go to the Father. Sinabi po niya sa kanyang mga disipulo na ako ang paparoon na sa Ama. And all of the disciples are terrified. Lahat po ng ang kanyang mga alagad ay natakot. And Jesus Christ says that it is the advantage that I will go to the Father. Sabi po ni Jesus, isa po itong karangalan na ako'y pupunta sa Ama. If I go to the Father, I will send you the Holy Spirit. Kapag ako ay nasa Ama na, ipapadala ko ang banal na Espiritu sa inyo. If the Holy Spirit come, He will convict the sin. At kapag pumaroon na po ang banal na Espiritu sa inyo, i-convict niya po ang kasalanan sa sanlibutan. And the righteous end of the judgment. Ang kabanalan po at ang paghusga. The sin, because they are not believing Jesus. Ang kasalanan po ay hindi paniniwala sa Panginoong Hesukristo. Sin is not believing Jesus. Ang kasalanan po ay hindi pagtitiwala o pananampalataya sa Panginoong Sin Jesus. is not truly believe Jesus. Ang kasalanan po ay hindi totoong, yun yung mga taong hindi totoong nananampalataya kay If Jesus. Jesus is in me, that He is the truth, He is the life, He is the true way, then our life will be changed. Kung totoong nananampalataya po tayo sa Panginoong Hesukristo, siya po ang katotohanan, siya po ang daan, siya po ang buhay. The people, their greatest sin is that they are the one who become their God. Ang kasalanan po ng mga tao, imbis po ang Diyos, ang kanilang pinaniniwalaan, sarili po nilang nagiging Diyos. I decided I do by myself. Sinasabi ko sa akin sarili, ako ang gagawa.
ng sarili ko. They believe Jesus only in mind. Naniniwala lang sila sa kanilang isipan lamang. Not in actual. Actual is their God is themselves. Hindi talaga sa katotohanan ng buhay at ang kanilang Diyos ay ang kanilang sarili lamang. They have no faith, that's why they are worried their life. Wala silang pananampalataya sa Diyos, kaya sila'y nag-aalala. Then, they have no God, that's why they are seeking for the substitutes. At dahil wala silang Diyos sa kanilang buhay, naghahanap sila ng ibang Diyos. Substitute is the money. Ang iba pong pinapalit sa Diyos ay ang kayamanan. Substitute is the materialism. At ang mga bagay dito sa sanlibutan. The real God is you. Ang totoong Diyos ay ikaw. It is not God. Ngunit hindi ito ang totoong Diyos. They are misuse God for themselves. Namamali nilang gamit ang kung paano nila sambahin ng Diyos. True faith is that God, He can do all things instead of me. Ang totoong pananampalataya po ay ang Diyos ang tunay na kikilos sa akin. Even I am weak, but God can do for me. Kahit na ako ay mahina, ang Diyos ang gagawa para sa akin. The priority, it is put on God. Ang tunay na pinakadapat nating pahalagahan, mga kapatid, ay ang katotohanan ni Kristo Jesus. The concerning making decision, it is ask to God, oh God, how shall I do? Kahit po mga kapatid sa ating mga decision sa buhay, kailangan po nating tanungin sa Diyos, Panginoon, ano ang dapat kong idesisyon? Great sin is that we are living by myself. Pinakamalaking kasalanan po ay namumuhay po tayo sa sarili natin lang. Believing Jesus is the only head, it is not actual. Nang paniniwala lang po natin kay Jesus ay nasa sa ating isip lamang at hindi po natin ginagawa. It is the money is God. Ang ginagawa po nating Diyos ay ang kayamanan. That's why the life, it is making another problem again and again. Kaya naman po dahil doon, yung buhay po natin, lalo po tayong gumagawa ng problema hanggang sa dumadami ang ating problema. Tama? Tama? If ever, the essence of a faith is Jesus. Kung si Jesus lamang po yung pinaka-sentro po ng ating pananampalataya. If we totoo believing Jesus, then totoo our living God will do for you. Kung totoo pong sinasampalatayanan po natin ang Kristo Jesus, si Kristo Jesus, totoo po siyang gagawa at kikilos po sa buhay natin. Amen? Amen. Amen. Jesus is the righteous. Si Jesus po ay tunay po na banal. Even He died, the grave cannot bound Him. Kahit po siya ay namatay, ang kasalanan po ay hindi siya nasakop. The wages of the sin. Ang kabayaran po ng kasalanan. But then, Jesus has no any sin. That's why grave cannot hide Him. Ngunit po sabi ni Jesus, wala nang kasalanan, kaya naman po na-overcome niya yung kasalanan. After that, Jesus Christ was died and He go to the Father. Pagkatapos po namatay ni Jesus, siya po ay pumaroon sa Ama. Amen. When we are crucified with Jesus, Nung tayo ay namatay din kasama ni Jesus, I also died with Christ. tayo din po ay namatay kasama ng Diyos. My sin also died with Christ. Ang ating pong mga kasalanan ay namatay din kasama ni Jesus. My old man also died with Christ. Ang dati po nating pagkatao ay namatay na rin po kasama ng Panginoon. My pride also died with Christ. Ang atin din pong pagmamataas ay namatay na din po kasama ng Diyos.
self-interest died with the Christ. Ang ating pagiging makasarili po ay namatay na din po kasama ni Jesus. Amen. I am already died with the Christ. Ako po ay namatay na rin kasama ng Panginoong Jesus. Since I died with the Christ, I also buhay with the Christ. At dahil namatay na po tayo sa Panginoong, kasama ng Panginoong Jesucristo, tayo din po ay nabuhay kasama ng Diyos. If you are not died, your old self, Kung hindi po tayo namatay sa ating dating pagkatao, then you cannot buhay with the Christ also. at hindi rin po tayo mabubuhay kasama ni Kristo Jesus. I am always happy to die every day. Ako po ay masaya na anytime pwede na akong mamatay. I am Masaya, mamatay si Jesus kasama sa Masaya krus. po akong mamatay na kasama na si Jesus. Amen? When I want to do something which is negative, then I remember I died with the Christ already. Kapag may nais po kong gawin na hindi maganda, lagi ko pong inaalala na namatay na ako kasama ni Jesus. Amen? Amen. Something, I am criticizing somebody, and I decided I died with the Christ already. Kapag may time po na nais kong humusga ng ibang tao, lagi ko pong iniisip na namatay na ako kasama ni Jesus. Selfishness, it is triggered to me that time I proclaim I died with the Christ already. Kapag ako po ay nagiging makasarili, lagi ko pong sinasabi sa aking sarili na namatay na ako kasama ni Jesus. I want to nagging, that time I am already died with the Christ. Gusto ko pong magsalita ng magsalita o manermon, sinasabi ko po sa aking sarili, ako ay namatay na kasama ni Jesus. And hot tempers rise up, I remember I died with the Christ already. Kapag nawawala na po ako ng pasensya at ako'y nagagalit na, sinasabi ko po sa aking sarili, ako ay namatay na kasama ni Jesus. Since I declare I am died with the Christ, the peace, joy, and the righteous is always activating in my heart. At dahil po lagi ko pong sinasabi yun sa aking sarili na ako'y namatay na kasama ni Jesucristo, ako po'y nagkakaroon ng kapayapaan sa aking puso. And it makes a good relationship with the people. At nagkakaroon po ako ng mabuting relasyon sa ibang tao. The enemy is not the family. Ang ating kaaway po ay hindi ang ating mga pamilya. Enemy is not the husband and wife. Hindi po nating kaaway ang ating mga asawa. Enemy is not the kapitbahay. Hindi po nating kaaway ang ating mga kapitbahay. Enemy is my old self. Ngunit ang totoong kaaway po natin ay ating mga sarili. Jesus Christ died for us all our sins at the cross. Si Jesus po ay namatay para sa ating mga kasalanan at sariling kagustuhan. Amen? Amen. We are living in this earth. Tayo po ay nabubuhay dito sa sanlibutan. Necessarily, we have something conflict with the people. At sa mga susunod po, tayo po ay magkakaroon din ng mga di pagkakaintindihan sa ibang mga tao. We are not fighting with the blood and flesh. Hindi po tayo nakikipag-away sa dugo at laman. But then we are fighting with the principalities and power of darkness. And we are fighting for the darkness of this age, heavenly places of the wickedness. Ngunit tayo po ay nakikipag-away sa mga spiritual po na kaaway, kadiliman, mga principalities dito sa sanlibutan. Most of the time, we are failed and deceived. Madalas po tayo mga kapatid ay nabibigo po at natutukso.
That's why I am failed because I lost the peace in me. Kaya po tayo mga kapatid ay nabibigo dahil nawawala po yung kapayapaan na ibinigay po sa puso natin. We should take the full armor. Kailangan po nating suotin ang ating buong armor po na ibinigay ng Diyos. And take the whole armor. After we have done, still we have to stand. At We have done all things, but still stand. At kahit ano pong gawin natin, ano man pakikipaglaban na gawin natin, manatili po tayong nakatayo. We do many great things, but after we all do, ako, patay, nothing. Marami tayong ginagawa po sa buhay, marami po tayong nais gawin, pero balang araw po tayo din ay mamamatay. So we have to do all things, but then still form in Christ Jesus. Kaya naman po kung may gagawin po tayo, nais po nating gawin yung mga bagay na dapat nating gawin, manatili po tayong nakatayo sa Panginoong Hesukristo. Amen. We have to take up the whole armor of God. Kailangan po nating suotin ang buong baluti ng Panginoon. Then we may be able to withstand to evil day. Kaya naman po makakayanan po nating tumayo sa oras ng kadiliman. Having done all, to stand. Having done all and still stand. Magagawa po natin ang lahat at manatili po tayong nakatayo. Okay. Stand therefore, having girded your waist with the truth. Yan, tayo po'y manatiling nakatayo, nakatindig, at tayo po'y suotin po natin ang Put on the katotohanan. breastplate. Put on the breastplate of the truth. Suotin po natin ang kabanalan po dito sa breastplate. The righteousness. Ang kabanalan. Shod your feet with the preparation of the gospel of peace. At suotin din po natin yung kapayapaan sa ating mga paa. We should have the shod of the preparation of the gospel of peace. Kailangan po suot po natin ang kapayapaan po sa ating mga paa. Peace Kapayapaan with every people. sa lahat ng mga taong nasa paligid natin. Peace with Kapayapaan our families. sa ating mga pamilya. Peace with our kapitbahay. Kapayapaan sa ating mga kapitbahay. Peace with yourself. Kapayapaan sa ating sarili. Peace with our God. Kapayapaan sa ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. We should have a peace with our God, peace our myself, peace with husband and wife and children and our neighborhood, peace with the church members. Kaya naman po, kailangan po magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating sarili, sa pamilya, sa mga taong nasa paligid natin, sa ating mga asawa. And it is for the sharing the gospel. At ayun po yung magiging paraan para makapagbahagi din po tayo ng salita ng Diyos. Above all, take the shield of faith. Higit sa lahat, atin pong suotin yung shield ng pananampalataya. On the other hand is having the word of God. Ang kabilang kamay naman po natin ay dala-dala ang salita ng Diyos. And we should have the faith. Kailangan po magkaroon po tayo ng pananampalataya. Shield of the faith. Shield po ng pananampalataya. Satan is a attack to us. Inaatake po tayo ni Satan. And the shield of faith quench the dart of the evil scheme. Ngunit kung meron po tayong sandata po ng pananampalataya, kaya po nating labanan ang gawa ng kaaway. We need the faith. Kailangan po natin ng pananampalataya. Faith
must be with the Word of God. Pananampalataya po nakasama ang salita ng Diyos. The sword of the Word of God. Ang sandata po ng salita ng Diyos. The Word of God, it is living and active. Ang salita po ng Diyos ay buhay at kumikilos. Sharper than any two-edged sword. Mas matulis po sa kahit anumang tulis na bagay. It is penetrate and spirit, soul, joint, and marrow. Kaya po ng salita ng Diyos na turukin o pumasok sa ikabuturan ng ating mga puso. And quick to discern and thoughts and intention of the heart. At kaya po ng salita ng Diyos na mabilis na malaman ang intensyon at laman ng ating mga puso. If ever we are prepared, read the Bible, meditate, and in such time, you should have a quick to discern. Kapag handa po tayo at dala-dala po natin ang salita ng Panginoon, mabilis po nating mauunawaan o malalaman yung mga bagay na gawa ng kaaway. And how shall I do? Anong dapat kong gawin? The all of the Word of God is the inspiration of God. Ang salita ng Diyos ay nagmula sa salita ng Diyos. Nagmula sa Diyos. It is a wiser for the salvation. The Word of God is able to make the wise for the salvation. Ang salita po ng Diyos ang magbibigay po sa atin ng katalinuhan patungkol sa kaligtasan. Through faith which is in Christ Jesus. Sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesus. The scripture is that the profitable for the doctrine. Ang salita po ng Diyos ay magbibigay po sa atin ng mga doktrina. Rebuking and correcting instruction. Kaya pong magtama at magbigay po sa atin ng mga dapat gawin. So always we should concentrate for learning the Word of God. Kaya naman po mga kapatid, kailangan po natin mag-aral at magbulay-bulay ng salita ng Diyos. And then concentrate to read and meditate the Word of God. Kailangan po nating bulay-bulayin at mag-concentrate sa salita ng Panginoon. Reflect the Word of God to yourself. Atin pong i-reflect o makita ang ating sarili sa salita ng Diyos. It is not only head knowledge and transforming your heart. Hindi lang po ito nananatili sa ating isipan, kundi ito po ay magbabago ng ating mga puso. Amen? Amen. Jesus Christ says that if I go to the Father, it is advantage for you. Sabi po ng Panginoong Jesucristo, ako ay pupunta na sa Ama. If I go and I will send the Holy Spirit. Kapag ako'y pumaroon, ipapadala ko ang banal na Espiritu. Then the Holy Spirit will let you remember what I say to you. At ang banal na Espiritu po ang magbibigay sa atin ng magiging dahilan para maalala po natin yung mga sinasabi sa atin ng Diyos. The Holy Spirit will remember this Word of God. Ang banal na Espiritu po ang magpapaalala sa atin ng salita ng Panginoon. When I proclaim the Word of God, don't worship the Word of God, but accept through your heart. Kapag naririnig po natin ang salita ng Diyos, pinoproclaim ang salita ng Diyos, hindi lang po siya natili sa ating kundi bagkos sa ating mga puso din. When the Word of God is put in your heart, kapag ang salita ng Diyos ay matanim sa ating mga puso, it will be bunga 30, 60, 100 times. Ito po ay magbubunga ng madami, libo-libo. Not analyzing the Word of God in your head knowledge. Hindi po iintindihin lang natin sa ating mga isipan. Just accept the Word of God put into your heart. Atin pong tanggapin ang salita ng Diyos at isa puso po natin ang This Word of lubusan. God making you faith. Ang salita po ng Diyos ang magbibigay po sa atin ng The Word pananampalataya. of God make you wise for the salvation. Ang pananampalataya po ang magbibigay sa atin ng karunungan patungkol sa kaligtasan.
Jesus is the Word of God. Si Jesus po ang salita ng Diyos. And God is Word. Ang Diyos ay ang salita. Word is God. Ang salita ay ang Diyos. Word is Jesus. Ang salita ay si Jesus. So, we cannot iba-iba Word of God and Jesus. Kaya naman po hindi natin pwedeng ibahin na ang salita ng Diyos at ito ang si Jesus. When we are reading Bible, Kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, this is the time I am standing in front of God. ito po ang oras na tayo'y haharap sa Panginoong Jesus. When I meditate the Word of God, it is the time to remember our God. Kapag binubulay po natin ang salita ng Diyos, ito po ang oras na ating alalahanin ng Panginoon. God make the Word with His words. Ang Diyos po ay gumawa ng salita sa Kanyang salita. That's why the Word of God is very important. Kaya naman po ang salita ng Panginoon ay napaka-importante. Word of God is the truth. Ang salita po ng Diyos ang It is katotohanan. never change. Hindi siya magbabago. Once God is speak, it will be harvesting. Kapag ang Diyos po ay nagsalita, Kanya po itong Harvesting. iha-harvest, aanihin. Amen? That's why the Word of God is should be put in your heart. It is not to go to your head knowledge. Kaya naman po, kapag maririnig po natin ang salita ng Diyos, wag lamang po natin siyang isa-isip o itanim sa ating isip, bagkus po ibaon po natin sa ating mga puso. While the Word of God is put, place it somebody who is the Word of God in the pathwalk. Kapag tayo po ay nagbahagi ng salita ng Diyos sa kalsada, The Word of God is a thorn. Thorn. ang salita ng Diyos po ay matitinig. And the Word of God is a place in the rocky place. Kapag tinanim po natin ang salita ng Diyos sa mga babatong daan, But the Word of God is a good soil. ngunit po ang salita ng Diyos ay may matabang lupa. Good soil is the heart of man. Mabuting lupa po, ito po yung puso ng mga tao. Thus the Word of God accept as the words Ang salitang ng Diyos po ay dapat nating in tanggapin your heart. sa ating mga puso. Amen. Then Holy Spirit will let you remember these words. Sa gayon po, ang banal na Espiritu po ang magpapaalala po sa atin ng salita ng Panginoon. And it will make you wise. At bibigyan ka ng katalinuhan. It will be make you correcting. Gagawin ka, itatama. The Word of God will rebuke you. Ang salita ng Diyos ay itatama ka. And it will make you advocate instruction for you. At tuturuan ka ng bagay na dapat mong gawin. Amen? Amen. You will know the truth. Truth will make you free. Malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalayas sa'yo. Amen. Amen. The Word of God is living and active. Ang salita ng Diyos ay buhay at kumikilos. Active means that you will be having an energy. Ang pagkilos po ng salita ng Diyos ay ibig sabihin po magkakaroon ka ng kalakasan. Amen? Amen. Meditate the Word of God every day. Ating pong bulay-bulayin ang salita ng Diyos araw-araw. The Lord will make you wise. At ang Diyos po ay gagawin kang matalino. He will correct your direction. Itatama niya ang iyong mga daan. If meron mali, He will rebuke you with the Word of God. Kapag meron ka pong nagagawa, itatama ka po niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay. I hope our new life. I want to training you again for the reading Bible. Yan, nais ko pong muling i-train po o i-build po ang mga member ng New Life sa pagbabasa ng salita ng Diyos. I am very, very glad and I am always Messiah with Jesus Christ. Ako po ay sobrang nagagalak, sobrang masaya po sa Panginoong Jesucristo. Nobody snatch out the joy in my heart. Walang kahit na sino po, kahit na ito ang nagbibigay ng tunay na kagalakan sa akin. Every day, oh, Father, thank you. Every day, I like that. Araw-araw po sinasabi ko, Panginoon, Messiah,
Masayang. Thank you. Salamat po. The joy, nobody take off. Yung tunay na kagalakan po mga kapatid, walang kahit na sinong kayang nakawin yon. The joy of the Lord is our strength. Ang kasiyahan po ng Diyos ang ating kalakasan. Amen. Amen. I want to give you the peace and joy. Nais ko pong bigyan kayo ng kagalakan at ng kapayapaan. This is all in the Word of God. At matatagpuan po natin yun sa salita ng Your Panginoon. life will be activating. Yung buhay po natin ay mas mamubuhay. If your life is activating, everything follows up. Amen. Kapag yung buhay po natin ay mas lalong nagiging mas buhay, mas lalo po nating The priority is God. ang dapat po nating bigyan ng importansya ay ang Panginoon. Priority Jesus. Ang Diyos po ang dapat ang ating pinakauna. Priority is the Word of God. Ang salita ng Diyos ang dapat nating pinakauna. Seek the kingdom of God Ang kaharian po ng Diyos ang dapat and nating His iuna. righteousness. At ang kanyang kabanalan. It will be added unto you as well. It will be added unto you At as well. lahat ng mga bagay na nais natin ay mapapasa atin. Amen. God Amen. bless you. Stand up. Tayo po yung magsipagtayo. Okay. Seek the kingdom.